Mas pinaigting pa ng Philippine Navy ang kanilang kapabilidad katuwang ang Philippine Army, Air Force at Coast Guard upang maprotektahan ang ating mga teritoryo. Sa pamamagitan dito ng pagsasagawa ng isang symposium kung saan natalakay ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ang sentro ng balita niya mula kay Joshua Garcia. Pinangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang isang symposium kung saan tinalakay ang concept of naval support to the Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Layon ng nasabing pagpupulong kasama ang mga akadim, subject matter expert at iba pa ang palakasin pa ang koordinasyon at kooperasyon sa mga counterparts nito gaya sa Philippine Army, Air Force at Coast Guard. Ano pat maibahagi ang best practices ng bawat isa sa pagpapalawak pa ng kanilang operational capabilities para matiyak ang integrated approach pagdating sa maritime security. First and foremost, we have to know what's out there through maritime domain awareness. We need to have internal stakeholders and partners and allies in the international arena. Ayon sa Philippine Navy, mayroon o wala mang panganib, patuloy ang pagpapalakas ng kanilang interoperability kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa. Ano pat tinututukan nila ngayon? Ang lahat ng aspeto na posibleng magsapanganib ng integridad na nasasakupan ng Pilipinas. Is that our focus now is across all instruments of national power. So, what may appear as a benign activity may have security implications. So, we are checking on that. We are not saying that there are threats already, but we are checking. Alinsunod naman sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, tiniyak ng Philippine Navy na kabilang ang kanilang hukbo sa pagpapaigting ng kanilang defense capabilities tulad sa maritime maging sa cybersecurity. The modernization program of the Armed Forces is ongoing and we expect the delivery of some of our equipment in the next months, in the next few years as programmed. Layo ng CADC na paigtingin ang kakayahan ng bansa na protektahan ang teritoryo nito, kabilang na Exclusive Economic Zone o EEZ, nang sa gayon ay matiyak na mapapakinabangan rin ito ng mga susunod pang henerasyon. Samantala, inatasan ng Philippine Navy ang 9th Marine Brigade na imbestigahan si Davao del Norte 1st District Representative at Philippine Marine Corps Reserve Colonel Pantaleon Alvarez para pagpaliwanagin tungkol sa kanyang panawagan sa AFP at PNP na bumitiw sa pagsuporta sa Marcos administration. Kaugnay nito, nanindigan ng Philippine Navy kasama ang AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon, chain of command at kay Pangulong Marcos bilang kanilang Commander-in-Chief. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.